Kung mayroon kayong mga nakilala na masyadong mga barumbadong tao, mga masyadong mga irritable na mga tao, isa ako sa kanila noon. Isa ako sa kanila noon. Na grabe akong iritadong tao. Ang aking tatay, nagbabasa ng Bible, sinasaway ko. Ayaw kong makinig. Dahil walang kwenta sa akin ang Biblia. Talagang naging problema ko sa aming tahanan. Salamat naman. Nakaiba ang ugali ng tatay ko. Gusto niya na mabago ba ang buhay ko. Kaya nga, nagbabasa siya ng Bible at tapos pinagpapayuhan niya ako halos araw-araw. Pero wala, hindi ako nakikinig. Para sa akin, walang silbi ang kanyang mga sinasabi. So nakipagkaibigan siya sa mga pastor. Bihira lang ang mga tatay na ganun, mga ama na ganyan, na kung may problema ang kanilang mga anak, makikipagkita sa mga nagtuturo sa banal na kasulatan. So nakipagkaibigan siya sa mga pastor at idinalangin, idinulog ako sa Diyos ng mga pastor at isang beses ako ay binisita ng isang pastor at nag-share sa akin ng banal na kasulatan tungkol sa sakripisyo ng ating Panginoong Kristo. At nagkataon naman na ako ay napakalubhang aking problem. At nagkaroon ako ng pagiging seryoso sa pakikinig dahil gusto ko nga magkaroon ng solusyon aking problema. Sabi ng pastor na bumisita sa akin, sabi niya, kaibigan, alam kong lahat tayo mayroong mga problema, mga kabigatan. Sabi ko naman, oo nga, ang kabigatan ko dahil mahirap kami, ganito, at palaging kulang sa pera. Sabi ng pastor, tingnan mo itong Bible. So, binasa sa akin, pinakita sa akin ang Biblia. Hindi ko makalimutan yun, January 2, 1988. Na nalaman ko, natunghayan ko po mga kaibigan, na itong Panginoong Kristo, nabuhay sa krus ng Kalbaryo, namatay, nilibing at nabuhay muli. Ang kanyang pakay, upang ako o tayong lahat ay makakilala sa Kanya at magkaroon tayo ng pagbabago ng buhay, magkaroon tayo ng kapayapaan. Ako ay nagkaangkin ng kapayapaan mula sa oras na yun ng 1988, January to 1988. Pinagsisihan ko ng aking mga kasalanan. Tinanggap ko siya bilang aking tagapagligtas. Salamat sa Diyos. Mula 1988, hindi na po ako bumalik sa mga bisyo, hindi ako bumalik sa mga barkada na walang kwenta. Nagkaroon ako ng kakuntintuhan, at yun ang patutuo ko. Nasa Diyos talaga ang solusyon. Nitong mga barumbadong tao, magagalitin, sobra akong magagalitin mga kaibigan. Dahil pag wala pang Espiritu ng Diyos sa ating buhay, alam na alam ko kung bakit ako nagkakaganon noon. Masyado akong irritable, masyado akong barumbado, magagalitin masyado dahil walang Espiritu ng Diyos sa aking puso. Salamat sa Diyos. Binago ako at noong 1993 ako ay naging ganap na pastor. Ako ay bagong-bago.
Wala sa akin mga pagmumura, yung mga pagkaritado, yung galit, yung mga ugali ba na masasama. Dahil ang aking puso ay binago ng ating Panginoon. Nasa puso ng tao na walang Kristo ang napakalaking problema. Pag nakapisto, pag nandyan ang Diyos sa puso ng tao. Ang totoo, hindi lang ako makakapagpatotoo ng ganito. Marami po kami. Ay iba sa amin, ay galing sa bilangguan, talamak ang mga buhay, masyadong masasama. May mga pinatayang tao, mayroong mga milisya, maraming mga pagnanakaw din ng mga ginawa nila. Pero, sa awa ng Diyos, tanging siya lang, tanging ang Diyos lang ang makakapagbago ng tao. Itong mga itong mga kurako sa ating gobyerno, itong mga nasa, lalo itong mga nasa national level ng ating gobyerno, nagnanakaw ng malitang pera. Kung sila ay makakilala sa ating Panginoon Kristo, sila ay makakatanggap ng tunay na tagapagligtas. Hindi lang tagapagligtas mula sa impyerno, kundi tagapagligtas mula sa pagiging alipin ng kasalanan. Yun ang kanilang pag-asa, si Kristo Jesus. Gaya na nangyari sa buhay ko. Ang isip ko lagi noon na mahirap kami, palagi kong kinakalaban ng aking mga parents dahil mahirap ang mga parents ko, ganito. Pero, ang totoo, hindi kami masyadong mahirap. Meron kami mga lupain, meron kami mga nyugan, meron kami mga sakahan, meron kaming napakalawak ang aming asindang pinya. Nang dahil lang hindi ako kontento, dahil ang tao na wala sa Diyos ay hindi talaga nakukontento. Kahit may limpak-limpak, hindi yan nakukontento sa limpak-limpak na pera. Gusto niyang malimalita. Uulitin ko mga kaibigan, ang kulang nandyan sa puso nila ang ating Panginoong Kristo. Ang Diyos ang wala sa kanila. Ano ang nangyayari? Napipinsala ka na sarili, kanilang apelyido, napipinsala. Nagkakaroon ng napakalaking kahihiyan, di ba? Pero binabaliwala ng mga yan. Baliwala talaga dahil nalilang ni Satanas yan. Matinding malilang siya sa Satanas. Ang mga tao nagiging mga walang hiya. Kahit anong pinagagawa. Dahil nag-expression na lang na hindi man ako gumagawa ng ganito. Marami kami gumagawa ng ganito. Iba ay naguhubad sa harap ng mga tao. Walang hiya mga kapatid, mga kaibigan. Dahil walang relasyon sa Diyos. At dahil yan sa panlilinlang ni Satanas. Napakaraming mga tao nakakapinsala sa kapwa, nagiging salos sa lipunan. Walang hiya. Pag nalalasing, ang lakas ng boses, lakas ng awit na hindi naman natutuno. Nakakahiya masyado. Mga pananalita masyadong mga walang kwenta. Panlilin lang po yun ni Satanas. Ang daming nalinlang. Iisipin na Kristiyano, pero ang totoo, hindi pala. Dahil hindi talaga nakapisto ang Diyos sa kanilang puso. Ako po ay naging pastor. At matagal na akong pastor, more than 30 years na po. Kung bakit po ako nagsasalita ng ganito, dahil po ako awang-awa. Meron akong malalim na habag sa mga taong tulad ko noon. Na kahit anong sinasabi, anong sabihin, walang hiya rin ako noon. Kung hindi ang Diyos ang nagbago sa buhay ko, wala. Nakapag-aral naman ako, mayroon relihiyon. Alam natin ang relihiyon na sinasabi ng iba na original daw ng relihiyon. Walang nangyayari, walang nagagawa ang relihiyon, ang eskwelahan. Talaga, napakaraming nagpagkapag-aral ng matataas sa pinag-aralan. Sabi ng iba, mayroon naman siya pinag-aralan, mataas sa pinag-aralan. Mayroon namang relihiyon ng mga magulang, relihiyon ng mga kaibigan, si Kristo Jesus lang.
Dahil ang Bible po ay final, ang salita ng Diyos ay final, sabi ng Biblia, ang mga kay Kristo ay bagong nilalang. At ang kasinungalingan din ng Satanas, ayaw ng mga tao dahil ninilang ang mga tao ni Satanas na sabi ng mga iba na maluluko, masisira ulo, masisira ng bait. Pag nagbasa ng Bible, malaking panlililang yun ni Satanas, malaking kasinungalingan din yun ni Satanas. 38 years, more than 38 years na ako nagbabasa ng Bible, mga kaibigan. Hindi ako naging values lecturer kung may sirang aking isip. Mga kaibigan, yes, ang aking Tagalog hindi perfect dahil hindi ako nagsasalita ng Tagalog araw-araw. Pero mga kaibigan, ang Panginoong Jesucristo ay nangangaral, nagtutuwid ng tao gamit ang Biblia. We can never separate Christ and the Bible. Because Christ teaches accurately in the Bible. And the Bible teaches accurately about the Lord Jesus Christ. Kung makikita nyo kami, makikilala nyo kami mga kaibigan, kami mga barumbado noon, yung mga bilanggo noon, na grabing mga pasaway. Ipinagmamalaki po namin, hindi relihiyon, hindi edukasyon, hindi paralan, kundi pinagmamalaki po namin si Kristo Jesus. Itong persona na napakatuwid, napakabait. Di ba? Alam natin yan, kayong mga nakadinig na tungkol sa balita, tungkol sa history ng ating Panginoon Kristo, buhay ng ating Panginoon Kristo, siya po ay perpektong mabait. Hindi niya pinagsasampal yung mga salbahe. Kanyang pinakain yung mga taong makasalanan, di ba? Tausan-tausan yun. Merong isang maruming babae. Nabitang sarili, pero pinatawad niya. Mayroon tayong Diyos na mapagpatawad. Mayroon tayong Diyos na mapagmahal. At yun, hindi ko natutunghayan noon kung bakit ako, kung investigahan nyo kaming mga pastor na binago ng ating Panginoon, yun, isa lang ang bukang bibig namin. Si Kristo Jesus ay napakatuwid. Si Kristo Jesus ay makapangyarihan. Mabait. Perpektong mapagmahal. Hindi kanya itataboy. Salamat sa Diyos. Hindi tayo tinatadyakan ng ating Panginoon. Tayo minamahal niya. Kung bakit po siya ay namatay sa krus, inilibing at nabuhay muli dahil gusto niya, nais niya na tayo mapatawad. Tayo ay magkaroon ng pag-asa ng langit. Hindi tayo maghapos nitong mga material, mga makamundong bagay, mga kaibigan, dahil ito nag-aalip, ginagamit. Alam niyo mga kaibigan, pag ang tao napapamahal sa pera, napapamahal sa mga material na sa mundong ito, yun ang ginagamit sa Satanas upang ang mga tao ay maghapos. Maging alipin talaga, na nandyan lang tutok sa mga material na bagay na lumilipas, ay gusto ng ating Panginoon ang pangwalang hanggan. Hindi dito sa lupa dahil itong kasanglibutan ay matatapos ito. Ang makalangit, ang walang katapusan. Walang katapusan kasiyahan, wala nang, hindi ka na magugutom doon, sabi sa Biblia. Mga kaibigan, huwag kang magpapalinla. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Yun po ang nakapagbago ng tao, yan ang nakapagpasiguro ng langit kung bakit ang maraming tao walang katiyakan ng langit dahil nililang ni Satanas ang Biblia daw ay walang katotohanan. Ang Biblia po ay napakaraming taong binago, napakaraming tao na inayos yung buhay at nagkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Yun lang po. Maraming salamat. God bless you all. Si Kristo Jesus, tanggapin mo bigan ng tagapagligtas. Mahal na mahal ka niya. Yes, ang kasalanan mo, pinagagalitan niya, pero ikaw, yung kaluluwa ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Namatay siya sa krus
nilibing at nabuhay muli para sa iyong kaligtasan ng impyerno at para sa iyong kaligtasan mula sa pag-alipin ng kasalanan. Si Kristo Jesus lang, siya lang, hindi eskwelahan, hindi relihiyon. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang pag-asa, siya ang bago sa amin. Ating Pilipinas, gusto magkaroon ng transformation. Si Kristo Jesus ang kailangan pangaral, hindi ang relihiyon, mga kaibigan.